Dadako po tayo sa ating aralin. Isang buong chapter po ito at naglalaman ng 3 pangunahing punto ang ating tatalakayin ngayon. 40 verses po ito. Pagbulay-bulayan natin ang kwento at sariwain natin ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus na nakatala dito sa chapter 18. And ano po ba yung aplikasyon nito sa atin personally? At ano naman yung aplikasyon sa kabuuan bilang tayo po ay bahagi ng isang church. Anong aral yung ating panghahawakan at siya namang ating ibabahagi patungo sa ibang tao. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia sa Tagalog at King James Version, yung English po na salin. Pag-aresto at paglilitis kay Jesus. Lesson number 56 na po tayo para sa ating sermon series, yung Gospel according to Apostle John o yung Ebanghelyo ayon kay Juan. Kapag binasa po natin ang chapter 18 at maging yung chapter 19 po na nasulat ni Apostol Juan, sumasaklaw po ito sa paglilitis, sa pagpapako sa krus at pagkamatay at paglilibing sa Panginoong Hesus. Mapapansin natin na hindi isinalaysay ni Juan yung marami sa mga insidente na kasama naman sa iba pang mga ebanghelyo, yung Synoptic Gospel. Pero ang binigyan niya ng detalye, yung mga hindi nabanggit sa sulat or sa aklat sa Mateo, sa Marcos at saka sa Lucas. At ito pong pag-aaralan natin na chapter 18, ang overview po nito, nagsimula sa pagka-aresto kay Jesus at nagtapos po sa paghaharap nila ni Pilato o yung bago yung paghagupit ng mga sundalong Romano sa utos ni Pilato. Muli po, merong 3 main points po tayong tatalakayin or mga hinati-hati natin sa 3 bahagi itong salaysay ni Apostol Juan sa chapter 18. Ang una po ay pagdakip sa halamanan ng Gethsemane. Verse 1 hanggang verse 11 po ito. Pag-aralan natin. Verse 1. Nang masabi ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kanyang mga alagad na tumawid sa libis ng Cedron patungo sa isang puok na may isang halamanan na pinasok niya at ng kanyang mga alagad. So ayon dito, when Jesus had spoken these words, nang matapos po ng Panginoong Hesus yung mga binanggit niya or yung panalangin niya para sa lahat ng pananampalataya dun sa chapter 17 na ating natapos. After niya po na masambit yon, nagtungo na sila sa halamanan kasama ng Panginoon yung 11 apostol. At sa sulat po ni Mateo, itong lugar na ito, ang tawag po dito, ayon sa kanyang account ni Mateo, halamanan ng Gethsemane. At sa lugar nga po na ito, dito nagpunta or dumating yung mga aaresto sa Panginoong Hesus. Sa verse 2 po, alam din ni Judas na sa kanya'y nagkanulo ang lugar sapagkat madalas na si Jesus ay nakikipagtipon doon kasama ng kanyang mga alagad. So dito po, yung lugar na pinuntahan ng Panginoon, alam din ni Judas, and possible po na pamilyar din itong si Judas Iscariote sa schedule o timing ng pagpunta ni Jesus sa lugar na ito na maaring madalas nagkakatipon ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya sa verse 3, kaya't si Judas ay nagdala ng pulutong ng mga kawal at ng mga punong kawal mula sa mga punong pari at mga Fariseo at pumunta roon na may mga ilawan, mga sulo at mga sandata. Pulutong ng mga kawal at ng mga punong kawal. Ibig sabihin marami yan, no? Sabi ng ilang scholars, at least nasa 30 soldiers or more plus yung mga punong kawal. At ang description dito, with lanterns and torches and weapons. Ang image na makikita natin dito, marami laban sa kakaunti. Si Jesus at ang 11 alagad laban sa dinala ni Judas na pulutong ng mga kawal.
At yung mga kawal dito na binabanggit, mga kawal yan ng templo o yung band of men and officers from the chief priests and Pharisees. So hindi mga Roman soldiers lang ito, no? Mga Israelita din na naglilingkod bilang mga temple guard. At sila ay nasa ilalim ng disposisyon ng mga punong pari at mga Pariseo. Pero makikita natin sa tagpong ito yung full control ng Panginoong Hesus sa sitwasyon or sa nangyayari. Sa verse 4 po, si Jesus na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa kanya ay lumabas. At sa kanila ay sinabi, sino ang inyong hinahanap? Si Jesus po, no? Knowing all things that should come upon him, ay lumabas, nagtanong, whom do you seek? Sino ang inyong hinahanap? Ang sagot nila, sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako nga iyon. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nakatayong kasama nila. Nakikita natin dito, voluntarily, ipinipresenta ng Panginoong Jesus yung kanyang sarili. No? Alam naman na niya kasi yung mangyayari at alam niya na yung oras niya ay dumating na. And dito po, nililinaw din ni Apostol Juan yung nabanggit kanina na si Judas ay kasama sa arresting team at hindi siya kasama sa Team Jesus, no? And sa pagpapatuloy, nang sabihin ni Jesus sa kanila, ako nga, umurong sila at bumagsak sa lupa. They went backward and fell to the ground. Sinabi lang naman ng Panginoon na siya na nga, na siya si Jesus na taga Nazaret na hinahanap nila. Napaurong yung mga kawal, no, at bumagsak pa sa lupa. Nagbigay dito ng kamangha-manghang patotoo sa nakita ni Apostol Juan. Para bang may isang kapangyarihan ng kumilos para mapaurong yung mga kawal at bumagsak pa sa lupa sa harapan ng isang wala namang sandata, wala namang hawak, wala din namang ginawa. No, nag-introduce lamang siya ng kanyang sarili. Well, kaya naman yan, yung pabagsakin ng Panginoong Hesus. Kumbaga, doable naman yan na sila'y lipulin ng Panginoong Hesus. Lahat, no? Pero hindi yan ginawa ni Hesus at voluntaryo po siya na nagpa-aresto para po maganap yung kanyang pagtubos sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya sa verse 7, tanong po ulit ng Panginoon, kaya't muli niyang tinanong sila, sino ang inyong hinahanap? At sinabi nila, si Jesus na taga Nazaret. Sa verse 8, sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo na ako nga. Kung ako ang inyong hinahanap, hayaan ninyong makaalis ang mga taong ito. So kung si Jesus ang kailangan ninyo, sabi ng Panginoon sa kanila, hayaan ninyong makaalis ang mga taong ito. Makikita naman natin dito yung concern or yung pagmamalasakit ni Jesus sa kapakanan ng kanyang mga kasama, yung 11 apostol. Kaya sabi ni Apostle John sa verse 9, ito ay upang matupad ang salitang sinabi niya. Sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong iwinala kahit isa. Now, of them, yung mga apostol na kasama niya, which givest me, mula sa Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa kanya, sabi ni Jesus, I have lost none. No? Katuparan ito sa prayer ng ating Panginoong Jesus sa Amang Diyos na nasa chapter 17. Ito po yun, no? Sa chapter 17, verse 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. I kept them in thy name, those that thou gavest me. So, ang katuparan nito, itong prayer na ito ng Panginoong Jesus, nasa verse 18, nasa verse 9 sa chapter 18 ng ating pangunahing talata. Sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong iwinala kahit isa. At ang kasunod na nangyari sa verse 10, pagkatapos, si Simon Pedro na may tabak ay hinugot ito
at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Hindi magaling na warrior, no? Kaya hindi magaling na soldier itong si Peter, no? Kasi the priest, or hindi pamatay yung taga niya, tenga kasi yung tinamaan. Sa account ni Lucas, pinagaling ni Jesus yung natagpas na tainga ng yung tinaga ni Pedro, si Malco. Bali parang last miracle na yan na ginawa or pagpapagaling ng Panginoong Jesus bago siya mamatay sa krus. Sabi ng ilang Bible scholars, yung pagpapagaling ni Jesus sa tenga nitong yung alipin, si Malco, ay pagkawala naman daw po ng ebidensya ng resisting arrest sa parte ng mga apostol, no? Kaya si Jesus lang po yung hinuli, hindi na kasama yung mga apostles, kasi walang ebidensya nung resisting arrest ng galing sa parte ng mga apostol. Ngayon, anong sabi ng Panginoon kay Pedro sa naging reaction na ito ni Peter sa verse 11? Kaya sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo ang iyong tabak sa kaluban. Ano ba yung kaluban? Sheath, no? Sisidlan or lalagyan ng tabak. Sabi pa ng Panginoon, hindi ko ba iinuman ang kopang ibinigay sa akin ng Ama? Sinasabi lamang ni Jesus kay Pedro, hindi iyan ang solusyon. Hindi resistance, hindi paglaban, kundi pagsunod sa Amang Diyos. Pinapahiwatig dito ni Jesus na handa siyang tuparin yung anumang ipinag-utos sa kanya ng Amang Diyos. Iinuman niya yung kopang ibinigay ng Ama. Susunod siya. Kahit maghirap siya, kahit mapaparusahan siya, kahit mamatay siya. Nasusunod siya sa Ama. Mangyari lamang yung kalooban ng Ama na maganap yung pagtubos niya sa mga tao. So yan po yung unang bahagi, no, ng verse 1 hanggang 11, yung pagdakip sa halamanan ng Getsemani. At ang susunod, yung kalawang punto po ng ating aralin, ay buod ng paglilitis kay Jesus, no? Ang paglilitis kay Jesus sa harap ni Anas at ang pagtanggi ni Pedro. Verse 12 hanggang verse 27 naman ito. Sa verse 12 po, kaya't dinakip at iginapos si Jesus ng mga kawal at ng kanilang kapitan at ng mga punong kawal ng mga Hudyo. So matapos nilang ma-identify, yun nga, ang kanilang hinahanap, si Jesus na taga Nazaret, inaresto na nila ang Panginoong Jesus. So verse 13, siya'y dinala muna kay Anas sapagkat siya'y biyanan ni Caiphas na pinakapunong pari ng panahon yon. Bakit dito dinala ang Panginoon, no? Kay Anas? Si Anas po, hindi siya yung high priest ng panahon na yan. Hindi siya yung pinakapunong pari. Pinalitan na siya ni Anas. Pinalitan na si Anas ng kanyang manugang na si Caiphas. Tama ba? Siya'y biyanan ni Caiphas, si Anas. Sa Old Testament po, ang Israel, bago pa masakop ng Babylon, ang pagiging pinakapunong pari ay lifetime. Hindi pinapalitan. Kaya lang sa daloy ng kasaysayan nila, nabago yun. Nagkaroon ng corruption dyan sa pagiging pinakapunong pari. Lalo na nung masakop na sila ng Roma. Nung sa panahon na ito na yung gobyerno ng Roma, pinapakialaman na yung pagtatalaga ng pinakapunong pari. Pero dito po makikita natin, iginagalang pa rin ng mga Hudyo itong si Anas na parang isang high priest actually. Yung pagka-describe pa nga, pinakapunong pari pa rin siya. Kaya marahil dito unang dinala ang Panginoong Jesus, no? Pero hindi pa ito yung official na paglilitis. Siguro kung sa panahon natin ngayon, may ihahambing yan sa preliminary hearing, no? Or introduction sa paglilitis. Maaring nakagawian na lang nila nung panahon na yan na igalang si Anas dahil sa laki ng impluwensya nito sa mga kaparian. At bukod sa biyanan siya ni Caiphas, si Caiphas kasi siya yung pinakapunong pari ng panahon na yan.
bukod dyan, meron pang 5 mga anak si Anas na naging high priest din sa panahon na yan. So, marahil kaya ganun yung naging desisyon na unang muna siya dinala kay Anas ang Panginoong Hesus. At sa kasunod po, si Caiaphas ang siyang nagpayo sa mga Hudyo na dapat na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa bayan. So, dinidescribe naman dito ni Apostle Juan kung ano yung naging decision ni Caiaphas. Nadaanan na natin ito noon tungkol sa decision na ito sa chapter 11 kung tama yung pagkakatanda ko. Sabi ni Caiaphas, mas mabuti para sa bayan ang isang tao ay mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak yung buong bansa o yung buong bayan. So, bago itinuloy ni Juan yung salaysay sa pag-iimbestiga ni Anas, yung eksena dito, no? Ang Panginoong Hesus nung madakip, iniharap siya kay Anas. Bago po ituloy ni Juan yung kanyang salaysay tungkol sa pag-iimbestiga ni Anas kay Hesus, isiningit na muna niya yung tungkol kay Pedro. Ano ba yung ginawa ni Pedro? Sa verse 15. Sumunod si Simon Pedro kay Hesus, at gayon din ang isa pang alagad, sapagkat ang alagad na iyon ay kilala ng pinakapunong pari. Siya ay pumasok na kasama ni Jesus sa patio ng pinakapunong pari. So, ang eksena naman dito, si Peter may kasama isang alagad. Hindi binanggit yung pangalan. No? Pumasok or sumunod sa Panginoong Jesus na dinala kay Anas. Ngayon, yung isang alagad na tinutukoy po dyan, sang-ayon sa lahat ng karamihan ng mga Bible commentators po, iyan ay si Apostol Juan. Ganyan yung style ni Apostol Juan kapag sinulat niya yung tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya binabanggit yung kanyang pangalan. And dito po, kung si Apostle John yan, kilala ni Anas si Juan. Sabi dito, ang alagad na iyon ay kilala ng pinakapunong pari. Hindi naman nabanggit kung ano yung pagkakakilala sa kanya, no? Paano ba nakilala at anong klaseng pagkakakilala ni Anas doon sa kay Juan, ang isang alagad na binabanggit yan. Pero ang sabi ng ibang mga commentators po, kilala si Juan ni Anas dahil palagi siyang nag-deliver ng isda, di ba? Bago tawagin, bago maging mga alagad o apostol. Etong sila Juan, sila Peter ay mga trabaho nila, ang hanap buhay nila pangingisda. So maaring suki daw po ni John itong si Anas. Kaya meron siyang access sa patio ng pinakapunong pari. Kaya nakapasok si John. Sa verse 16, samantala si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. Kaya't ang alagad na kilala ng pinakapunong pari ay lumabas kasi nakapasok yung kasama ni Peter, no? At kinausap ang babaeng tanod sa pinto at ipinasok si Pedro. Hindi nakapasok si Peter sa patio hanggang sa may pintuan lang siya, sa may gate lang siya. Hindi kasi kilala doon si Peter. Ngayon, ano yung ginawa ni Apostle John? Nakiusap siya sa babaeng gwardiya. Kaya pinapasok si Peter. Sa kasunod po, sinabi kay Pedro ng babaeng tanod sa pinto, "Hindi ba ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito?" Sinabi niya, hindi. So, mukhang familiar si Peter, no, doon sa babaeng tanod. Ngayon, dito sa tagpong ito yung unang pagkakaila ni Pedro kay Jesus. Sa verse 18, ang mga alipin at ang mga punong kawal ay nagpapaningas ng siga sapagkat maginaw. Sila'y nakatayo roon at nagpapainit. Si Pedro ay kasama rin nila na nakatayo at nagpapainit. So, nakamukhaan siya, si Peter, ng gwardyang babae. Nag-deny siya na hindi siya yon. Pumasok siya sa loob ng patio, tapos ito na eksena. Pinapakita din pala dito ni Apostolan yung yung weather nung panahon na yan, maginaw. After nito, ibinalik ni Juan yung tagpo sa investigasyon ni Anas kay Jesus. So, naiwan niya yung eksena na si Pedro ay nasa loob na ng patio kasama yung mga punong kawal at ibang mga alipin na
nagpapaningas ng siga, nagpapainit malapit sa ningas ng siga dahil maginaw nung panahon na yan. Sa verse 19, tinanong ng pinakapunong pari si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. So, ang tinatawag ditong high priest sa ngayon ay si Anas. Investigasyon na po ito ni Anas at ang kanyang paraan ay labag yan sa batas ng mga Hudyo. No? Tulad ng batas sa pangkasalukuyan dito sa atin, ang batas ng mga Hudyo ay hindi kailanman nangangailangan ng sino man na tumistigo laban sa kanyang sarili. Yung tinatawag na natin na the right against self-incrimination. Pero ito yung ginagawa ni Anas kay Jesus, no? And bukod dito, ang pagtatanong ni Anas ay hindi rin tapat. Na kasi kung siya yung, or meron siyang influence sa mga pare, or involved pa rin siya sa mga gawain ng mga pinakapunong pare, pakunwari lang yung mga tanong na yan. Kasi alam na mga pinuno ng mga relihiyon ng lugar na yan, ng Jerusalem, ang itinuturo ni Jesus, may idea sila. Wanted na nga nila yan. Alam na nila yung opinion sa kanyang ministry, no? Yung nangangamba pa nga sila, yung mga leaders na yan, sa kung ano yung magiging epekto ng mga pangangaral ng Panginoong Jesus. At aminado sila na kanilang napatunayan mismo sa kanilang sarili na si Jesus ay gumagawa ng maraming mga tanda at maraming naniniwala kay Jesus. Kaya nga nag-aalala sila. Kaya itong tanong na ito ni Anas dito, pakunwari lang ito. Nag-worry na yung mga leaders na baka lusubin sila ng mga Romano, kunin yung hindi lamang yung kanilang bayan, hindi lang yung kanilang bansa, kundi yung kanilang tinatamasang posisyon ngayon, mawala yun sa kanila. Kaya nga gustong-gusto na nila yung mahatulan ng Panginoong Jesus. At alam nila kung ano yung magiging wakas ng kanilang tinatawag na paglilitis dito. Kaya pakunwari na lang yan na gusto niyang malaman kung ano ba yung kaso, ano ba yung pagsuway mo, ano ba yung aral na tinuturo mo sa mga tao. Kundi meron na silang decision. No? Alam na nila yung outcome niya na gusto na nilang mamatay o hatulan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Dahil sa chapter 11, nabasa natin yung mga nasa Sanhedrin, di ba? May decision na sila. Kailangan mamatay ang Panginoon. At ang buong layunin ng pag-aresto kay Jesus ng palihim sa gabi, di ba? Sa lugar ng Panginoon na pinupuntahan, malayo sa mga taong sumusuporta sa kanya kasi kasama niya lamang yung 11 na apostles. Paraan yun para makatiyak itong mga pinuno ng mga pariseyo, mga punong pari na makatiyak sila, wala makakaalam sa kanilang pag-execute yung plano nila na ipapatay ang Panginoong Jesus. Ayan, ano yung naging sagot ng Panginoon sa verse 20? Sinagot siya ni Jesus, "Ako'y hayagang nagsalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng lahat ng mga Hudyo. Wala akong sinabi sa lihim. Bakit ako'y iyong tinatanong? Tanungin mo silang nakarinig sa akin kung anong sinabi ko sa kanila. Ang mga ito ang nakakaalam ng mga bagay na sinabi ko." So hindi direktang sinagot ni Jesus yung tanong, no? Kumbaga, kung gusto mong malaman yung turo ni Jesus, tanungin mo yung mga nakarinig. Kung gusto mong malaman kung ano yung ipinapangaral ko, sabi ng Panginoon, hayagan naman ako nagtuturo, nangangaral sa kanila. Sila'y nakakaalam ng mga sinasabi ko. Tanungin mo sila. Sa ginawang ito ng Panginoong Jesus, may nag-react yung isang punong kawal. Sabi po dito, at nang kanyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, "Ganyan ka bang sumagot sa pinakapunong pari?" Ang tugon ni Jesus sa verse 23, sinagot siya ni Jesus, "Kung ako'y nagsalita ng masama, patunayan mo ang kasamaan. Subalit kung mabuti, bakit mo ako sinasampal?" At dito na po nagtapos yung eksena ni Jesus at ni Anas sa tagpong ito. Sa 24, pagkatapos ay ipinadala siyang nakagapos ni Anas kay Caiphas na pinakapunong pari. So ito talaga yung in charge, ito talaga yung high priest, si Caiphas.
Mula dito, hindi na idinitalya ni Apostle John yung paglilitis naman ni Jesus sa harap ni Caiaphas. Doon lang kay Anas na nagbigay siya ng detalye. Pero itong detail naman sa pagharap ni Jesus kay Caiaphas nakatala sa sulat ni Mateo sa chapter 26. Natin yung mababasa. Pero sino nga ba itong si Caiaphas? Si Caiaphas po yung manugang ni Anas. Siya po yung official na high priest ng panahon na yan. Dahil siya yung itinalaga ng Roman government. Sa pamamagitan po yun ng naunang Roman procurator, pangalan niya Valerius Gratus. At nagpatuloy hanggang sa panahon ng pamamahala ni Pilato na siya namang namamahala din sa probinsya ng Judea sa panahon na nagaganap itong paglilitis na ito sa Panginoong Hesus. At lahat ng tagpong yan, nasaksihan din, hindi lang ni Apostle John, kundi, di ba naalala nyo, nakapasok si Pedro sa patio ni Anas. Kaya sa verse 25, sabi pa dito, nakatayo si Pedro na nagpapainit ng sarili. Ba, diyan kanina iniwan. Tapos, ipinakita ni Apostle John yung investigasyon ni Anas. Tapos dito, binabalik niya po ulit yung eksena, yung tagpo na nakatayo si Pedro, nagpapainit ng sarili. Sinabi nila sa kanya, kasi may mga kasamahan siya dyan yung mga alipin tsaka mga ibang kawal. Hindi ba ikaw ay isa rin sa kanyang mga alagad? Ikinaila niya ito. Nag-deny ulit si Peter at sinabi, hindi. Ito na po yung ikalawang pagtanggi ni Pedro kay Jesus. And said, nang tanungin siya, ikaw yung isa sa kanyang mga alagad. I am not, sabi ni Peter. Sa 26, sinabi ng isa sa mga alipin ng pinakapunong pari na kamag-anak ng tinagpasan ni Pedro ng tainga, hindi ba ikaw ang nakita kong kasama niya sa halamanhan? May nakakakilala talaga, namumukhaan talaga si Peter. No? Sa verse 27, muling nagkaila si Pedro at kaagad tumilaok ang isang manok. Ito yung ikatlong pagtanggi ni Pedro kay Jesus. Natupad yung sinabi sa kanya ng Panginoon na 3 beses niyang itatanggi ang Panginoon. Sa paglalahad ni Lucas sa tagpong ito, sa ikatlong beses na itinanggi ni Peter ang Panginoong Jesus, ganito po yung saad ni Lucas sa Luke 22 verse 61. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paano sinabi niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon, ay ipagkakaila mo nga ako ng 3 ulit. So, same scenario ito sa chapter 18 sa verse 27. Itong sulat naman ni Lucas. At dito nagtapos yung account ni Juan tungkol sa paglilitis kay Jesus sa harap ni Anas at pagtanggi ni Apostle Peter. Ayan, yung ikalawang punto, ikalawang bahagi ng pagsasalaysay ni Juan. Sa huling bahagi ng chapter 18, ang isasalaysay naman po ni Apostol Juan ay si Jesus ay dinala kay Pilato. Verse 28 ito hanggang verse 40. Sa 28 po, dinalangan nila si Jesus mula kay Caiaphas hanggang sa Pretorio. At niya ay maaga pa at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio upang wag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng Paskwa. So, ang idea naman po dito, pumunta yung, dinala nila ang Panginoong Jesus ng mga punong kawal, si Christ kay Caiaphas sa Pretorio. Yung Pretorio po ay judgment hall ng namamahala ng Judea na si Pilato. Ayun po dito, dahil maaga pa, hindi nagsipasok sa Pretorio upang wag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng Paskwa. Meron kasi silang, di ba, mga seremonya, meron silang mga pinagdiriwang, pero technically, hindi naman talaga Paskwa yung tinutukoy dito dahil tapos na yung Paskwa. Nakaraang gabi pa. Actually, naisagawa pa nga ni Jesus at ng mga apostol yung ganong celebration. So, ang tinutukoy na dito, pista ng tinapay na walang libadura. Karugtong ng pista ng Paskwa yon, kung saan kinakailangan ng pananatiling walang dungis ang sarili
sa libadura. Yan yung dahilan kung bakit nababahala yung mga Hudyo. Hindi nila nais na pumasok sa lugar ng isang hintil dyan sa Pretorio para hindi sila makahipo ng libadura sa anumang paraan at sa gayon ay madungisan sila. Pinapakita dito ni Juan concern itong mga Hudyong ito sa seremonyal na karumihan nila. Ayaw nilang pumasok sa lugar ng hintil kasi baka madungisan sila. Yung outward yung tinitingnan nila. Pero hindi sila nababahala sa moral na pagkakasala na ginagawa nila ng panahon na yan. Yung paghahatid nila ng isang inosenteng at walang kasalanan para mahatulan ng kamatayan. Di nila tinitingnan yan. Tinitingnan nila yung mabibreak nila yung kanilang ceremony, no? Nagmamalinis sila sa panlabas. Iniiwasan nila na madungisan sila dahil sa Paskwa, samantalang kanilang ipapapatay itong isang inosente ng Panginoong Hesus. At sa 29, kaya't lumabas si Pilato at sinabi sa kanila, anong paratang ang dala ninyo laban sa taong ito? Sagot nila sa verse 30, sila'y sumagot at sinabi sa kanya, kung ang taong ito'y hindi gumawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. Tatanong si Pilato, anong kasalanan yan? Ang sagot nila, guilty agad si Jesus, hinatulan na nila. Hindi pa man nadidinig ng gobernador ng Judea yung kaso laban sa Panginoong Jesus. May hatol na sila, tingin na nila, sinasabi na nila, gumawa na ito ng masama. Kaya sabi naman ni Pilato, sa kasunod na talata, sinabi ni Pilato sa kanila, kunin ninyo siya at siya inyong hatulan ayon sa inyong batas. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, hindi kami pinahihintulutan na ipapatay ang sinumang tao. Sabi ni Pilato, guilty pala sa inyo, di hatulan ninyo. Ayaw makialam ni Pilato sa kasong ito, no? Dito sa tagpong ito. Maring wala pa nga naman siyang ideya. Ano ba yung krimen na ginawa ni Jesus laban sa Roma? Kasi ang concern niya yung gobyerno ng Roma. Etong mga Hudyo wala namang power or hindi sila pinapahintulutan ng Roman government na humatol ng kamatayan. Kaya inilalapit nila, no, sa authority. Pero sinasuggest nila na yung judgment nila yung masunod. Sa 32, ito ay upang matupad ang salitang sinabi ni Jesus ng kanyang ipahiwatig kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. Nabanggit na ito ng Panginoon kung paano siya mamamatay. Na siya ay mamamatay sa pamamagitan ng pagpako sa krus. So, chapter 12, hindi ako nagkakamali, inulit niya doon, pinaliwanag niya doon na kailangan siya, kapag siya itinaas mula sa lupa, palalapitin sa kanya yung mga tao. At ipinahiwatig niya yung klase o uri ng kamatayan na ikamamatay niya. Sa kasunod po, 33, si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang tugon ni Jesus kay Pilato, sumagot si Jesus, sinasabi mo ba ito mula sa iyong sarili? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Naging patanong din po yung tugon. Sa 35, si Pilato ay sumagot, ako ba'y Hudyo? Ang iyong sariling bansa at ang mga punong pare ang nagdala sa iyo sa akin. Ano bang ginawa mo? Sa 36 po, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito. O, nung marinig ito ni Pilato, ito yung kanyang response. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon, ikaw ay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. At dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. 38 po. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At tinanong ni Pilato kung ano yung katotohanan, kaya lang hindi niya na hinintay ang sagot ni Jesus. At nang masabi niya ito ay
lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Yung pagtatanong na ito ni Pilato sa Panginoong Hesus, hindi isang pagtatanong na hindi interesado na malaman kung ano yung sagot. Isang expression lamang na hindi, itong Pilato na ito hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Hesus. Pero sa palitan ng tanong at sagot ni Pilato at ng Panginoong Hesus, wala siyang si Pilato wala nakitang paglabag, wala nakitang kasalanan. Walang nilabag si Hesus sa mga batas ng gobyerno para siya ay kasuhan, lalo na hatulan pa ng kamatayan. Kaya nga sa mga susunod na talata, sinubukan pa ni Pilato na palayain si Hesus. Sabi po dito, ngunit kayo'y may kaugalian na maaari kong pakawalan ng isang tao para sa inyo sa Paskwa. Gusto ba ninyong pakawalan ko para sa inyo ang hari ng mga Hudyo? So, kung guilty to sa inyo, pero di ba meron kayong practice, meron kayong custom na kapag panahon, pag sa ganitong panahon, meron kayong kaugalian na maaring pakawalan ang isang taong guilty sa pagkakasala. Ang sagot ng mga tao sa verse 40, sila'y sumigaw na muli, hindi ang taong ito, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Pinili ng mga Hudyo na pakawalan si Barabas na isang guilty, na isang tulisan. Sa record po ni Lucas, si Barabas po isang rebelde. At guilty talaga pag laban sa Roman government. Nabilanggo yan dahil sa isang paghimagsik na nangyari at dahil sa pagpatay sa tao. Karamihan sa mga Hudyo ng panahon na yan talagang galit sa gobyerno. Rebelde sila at guilty sila laban sa Roman government. Pag nahuli sila, kamatayan yung hatol. So dito po nagtapos yung ating ikatlong punto o yung salaysay ni Apostle John na si Jesus ay dinala kay Pilato. Sa kabuuan po ng chapter 18, sa tatlong salaysay ni Juan dito, yung overall impression na ipinapahiwatig ni Apostol Juan, merong ganap na control or incomplete control si Jesus sa kanyang pagka-aresto. Bagamat nagtagumpay si Judas, nagtagumpay yung mga pulutong ng kawal, bagamat may hatol na ang mga Hudyo, yung mga punong pari, may judgment na. Si Pilato naman, bagamat wala siyang makitang dahilan para hatulan si Jesus, wala din namang ginawa para mailigtas si Jesus. Wala namang pakialam si Pilato, no? At kung si Pedro po, nakasama ng Panginoon, alagad ng Panginoon, itinanggi din si Jesus, di lalo na to na walang pakialam na si Pilato. Sa kabila po ng kalagayan na yan ng Panginoon, kontrolado ni Jesus ang sitwasyon. Hindi siya biktima. Bagamat maraming irregularity, illegal yung proseso ng paglilitis. Pero ang nakita natin dito, si Jesus ang mabuting pastol na kusang loob na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yung pagsunod ng Panginoong Jesus. Hindi pa tapos yung paglilitis pero sa mga dinaanan nating mga talata na maraming nilabag na due process, na hindi nasunod yung proseso ng katarungan, ang nangyari dito, hindi pang hustisya yung proseso, kundi pang political yung naging paglilitis. At sa susunod na chapter, next Sunday na po natin ito pag-aaralan, itutuloy natin yung pagsasalaysay ni Apostol Juan kung paano nagtapos yung paghatol kay Jesus ni Pilato. And sa ating pagtatapos ngayon, ating bigyan ng diin yung isang mahalagang aral na maaari nating dapat makuha sa salaysay na ito ni Apostol Juan sa chapter 18. Dapat nating makita dito yung dinaanan ni Jesus na hindi makatarungang paglilitis, yung hindi makatarungang proseso, kundi politika lang. Mula sa pagka-aresto ni Jesus hanggang dito po sa pagharap niya kay Pilato, hindi yun nangangahulugan na wala siyang kapangyarihan sa mga
pangyayari dito. Mula sa pagka-aresto niya, hanggang sa, nakita natin kanina, sinampal pa siya, hanggang sa inakusahan na siyang guilty ng mga Hudyo, hanggang sa pagharap niya kay Pilato, hindi nangangahulugan na wala siyang kapangyarihan sa mga pangyayari dyan. Hindi natalo ang Panginoon. Jesus is still Lord over every situation, including po His own death, including itong nangyayari na ito. Nangyari ang lahat ng ito dahil ito po ay kalooban ng Ama para kay Jesus. At si Jesus po nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Kahit meron siyang kapangyarihan na pigilin yan, kahit meron siyang kakayahan na pigilin yan, pero nagpasakop sa kalooban ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus. Sa paglalahad ni Apostol Juan dito sa tagpo ng pag-aresto at paglilitis kay Jesus, again, hindi pa ito tapos pero nailatag sa atin yung pundasyon na gagawin ni Jesus. Nasusundin niya ang kalooban ng Ama maging sa kanyang kamatayan. At sa pamamagitan ng pagbibigay diin natin sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus at sa pagkilala din po natin sa ating kasamaan na bilang mga tao, ipinapaalala sa atin yung parehong pangangailangan. Ang kailangang maghirap at mamatay si Jesus upang tayo po ay matubos sa kasalanan at maialis sa parusa ng Diyos. So, alalahanin ang Panginoon. Alalahanin itong kanyang pinagdaanan para yon at alang-alang yon sa atin. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Ito po ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin.